Hello po, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang mga bayan. At tayo po ay mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Ito po si Sharon Cuneta, na asawa po ni Kiko, mga kababayan. Masamang masama po ang loob sa pinalabas po ng ex-marine, mga ex-soldiers, yung litrato po ng kanya pong pamilya na kasama po si Kiko at kasama po ang mga empleyado ni Saldico at mga iilan-ilang mga marines. Hindi po ba? At ito po ang kanyang pahayag ni Sharon Cuneta, mga kababayan. Masama po ang loob, mga kababayan. Ito po ang kanyang pahayag sa isa pong TV station, ang Channel 5. Ayon po sa kanya, mga kababayan, basahin po natin. Mga sinungaling! Mga sinungaling daw po. Alam ng Panginoon Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Sobra na kayo. Sharon Cuneta, asawa ni Kiko Pangilinan. Mga kababayan. Yan po ang sinasabi daw po. At yan po ipinalabas ng News 5, mga kababayan. Mga sinungaling! Alam ng Panginoong Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Sobra na kayo, mga kababayan. Hiyang-hiya naman tayo kay Ate Sharon. Binanggit at isinama pa Panginoon, mga kababayan. At ito pa po. Ito po yung mga naging news update. Yan po ang larawan na kuha at pinalabas po ng mga ex-marine, ex-soldiers. Masayang-masaya po ang pamilya ni Kiko, mga kababayan, at ni Ate Shawi na nakangiti pa. At kasama po ang mga tauhan at empleyado ni Saldico. At nahandyan din po si Kiko, mga kababayan. Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Ayan po, ano po sabi? Ipinakita ng ex-marine ang litrato nila kasama ang pamilya ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Nasa likuran ng pamilya ay ang mga empleyado ni dating Saldico, mga kababayan, Representative Saldico, ang mga dating empleyado. At sila po'y masayang-masaya, mga kababayan. Bakit masayang-masaya sila? At bakit po masamang-masama ang loob ni Ate Shawi? Alam niya po ba ang pinaggagawa ng kanyang asawang politiko? O pinagtatakpan niya lang po ang ginagawa ng kanyang asawang politiko? Mga kababayan, nung panahon po kasi na sila po'y namamayagpag pa noon ang mga dilaw, pink, liberal. Ang maririnig po natin sa kanila, ibagsak ang rehimeng Marcos. Ibagsak ang diktadorya, ang mga diktador. Ibagsak. Ibagsak ang mga magnanakaw na mga Marcos. Bawiin ang mga ill-gotten wealth na mga pinagnanakaw ng mga Marcos. Ipahukay sa libingan ng mga bayani ang matandang Marcos. Hindi ba, Kiko? Nung panahon po na sila po ay namamayagpag. Ayaw na ayaw po nila sa pamilya Marcos. Ipinauhukay pa ang matandang Marcos sa libingan ng mga bayani na tumulong at tinulungan ni dating Pangulong Duterte na ito'y mailibing. Nagkaroon po ng yagbols si dating Pangulong Duterte. Nilabanan niya ang galit ng mga makakaliwa, ng liberal, pink, yellow. Hindi po ba? Nilabanan ni dating Pangulong Duterte at nanindigan na kailangan malibing ang dating presidente na tinatawag po nila na diktador. Mamamatay tao, magnanakaw. Hindi po ba? Pero ano po, iginanti naman sa dating Pangulo. Ipinatapon na parang hayop. Walang nakuhang tamang proseso, due process, ipinatapon at kidnapping pang lumabas. Nakita nyo po. Pero, yung mga tao na galit sa pamilya Duterte, sa pamilya Marcos, yung sinasabing mga pink, liberal, makakaliwa, simbahan, di ba, yellow, galit na galit. Sila po ngayon ang magkakasama.
At nawala na po ang galit ni Kiko sa pamilya Marcos. Hindi po ba nakapagtataka, Ate Shawi? Sharon? Hindi ba nakapagtataka na kayo ngayon magkakasama? At kilala kayo, nakikita kayo at nakikilala kayo ng mga ex-marine na nakakasama at nakakahalubilo nyo ang pinakasikat at pinag-uusapan sa buong mundo na si Saldico. Lalong-lalo pagdating sa korupsyon dahil siya po ang namamahagi at siya po ang nakatoka sa mga politiko. Kahit ka pa pula, dilaw at pink at kahit ka pa liberal. Basta sumama ka sa pula, madidilibiran ka ng pakinabang. Hindi po ba, Sharon? Kasi nagtataka ang mga Pilipino rin. Katulad ko po. Dahil po itong si Kiko ay talaga pong saradong-sarado po yan. Hindi po ba yellow, liberal, pink, tapos ngayon walang kibo. Tahimik, katulad ni Bam Aquino, ni Risa Hontiveros. Di ba? Si Dilima, tahimik na tahimik sila. Lalo-lalo po sa issue ng korupsyon. Hindi ba nakapagtataka na naging close sila ngayon sa pula? Hindi ba, Ate Sharon? Kaya ang tanong, nakikinabang din ba ang asawa mo sa nakawan? Kaya nananahimik? Hindi kaya? Nagtatanong lang tayo kay Sharon at masamang-masama pa ang loob mo. Una-una, masama ang loob ng taong bayan kasi majority ng taong bayan hindi binoto ang asawa mo. Di umano. Pero nagtataka ang mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, bakit siya nanalo? Kaya nga malaki ang tanong namin kay George Garcia dahil pati pala si George ay nababahagian ng male-maleta na galing sa aming buwis, Ate Sharon. Di umano. Di po ba? Nakakahiya naman sa'yo, Ate Shawi. Eh, nung panahon ng liberal, pink, dilaw, nagko-concert ka pa nga sa kulungan sa mga pulburon lord, kumakanta ka ron. Hindi ba bawal yon, illegal yon? Nagko-concert kayo, sikat na artista, sikat na singer, nagko-concert sa loob ng bilangguan. Hindi kaya? Hindi po ba, mga kababayan? Wala pong masamang tinapay. Pagdating po sa pamilya ni Sharon Cuneta at mismo sa kanya, wala pong masamang tinapay sa kanila. Di umano. Basta pera-pera. Hindi kaya? Eh kung ikaw nga, nagko-concert ka sa kulungan, mga pulburon lord ang pinagko-concertan mo. Di umano. Eh yung asawa mo pa na nanahimik sa korupsyon, nawala na pagiging dilaw, nawala na pagiging pink at liberal, nanahimik sa issue na korupsyon. Pati nga yung pagiging naibasura ng Sandigang Bayan, yung ill-gotten wealth, ibinasura, tahimik silang lahat. Walang kibo. Walang kibo si Kiko, si Bam, si Risa, si Dilima. Walang kibo ang liberal, pink. Pati simbahan, walang kibo. Pati makakaliwa, walang kibo. Ngayon, nakikita kayo, nakasama nyo, itong grupo na ito, na sikat pagdating saan po? Sa sindikatong korupsyon, di umano. Nakikita na rin kayo, di umano. Ngayon, kayo pa may ganang magalit. Lalabas naman po ang katotohanan, Sharon. Huwag kang mag-alala. Ang katotohanan ay hindi maikukubli ng habang panahon. Sisingaw at sisingaw ang baho ni Kiko Pangilinan, di umano. Lahat sila, lahat ng nananahimik sa korupsyon, darating ang tamang panahon, mga kababayan. Yung sinasabi nga po ni Senator Marcoleta, hindi lahat ng panahon ay sa kanila. Matatapos din po ang kasamaan nila, di umano. At pagbabayarin nila lahat ang ginawa nilang kasamaan
sa ating mga Pilipino na taxpayer. Hindi po ba? Lahat po yan nananahimik. Di po ba? Lahat nadideliveran daw ng pera. Hindi ba dilema? At yung mga nahandyang mga senador na tahimik, hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pinagpuputok ng butse ni Sharon Cuneta. Alam daw po ng Diyos, idinamay pa ang Panginoon Diyos kung sino daw po ang tunay na sumusunod sa Kanya. Hiyang-hiya naman po tayo kay Sharon Cuneta. Idinamay pa ang Diyos, mga kababayan. Unbelievable. Tanungin mo muna ang asawa mo. Tanungin mo muna ang asawa mo kung ang asawa mo'y malinis. Sa bagay, wala naman pong aamin na siya po ay nagnanakaw sa ating buwis. Never pong umamin yan. Kahit po pitpitin mo po ang mga yagballs niyan, hindi po aamin. Kaya nga nagsiyama na yan eh. Nagsiyama na. Ubod na po ng yaman. Hindi po ba, mga kababayan? At syempre po ang mga tao na yan, hindi naman po magugustuhan na nila sila'y maghirap. Yan po kasing mga tao na mayayaman, never na po nilang magustuhan sila'y maghirap. Kaya nga po sila, wala na pong kasiyahan ang karamihan po sa kanila. Wala na pong kasiyahan. Ang kasiyahan na lang po nila, mga kababayan, ang nagpapasaya na lang sa kanila, ano po? Salapi. Kayamanan, kahit galing ito sa hindi po mabuti, galing sa masama. Hindi po ba? Nagtatanong lang tayo. Hindi naman po masama magtanong, Ate Sharon. Malinis na malinis ang iyong lahi. Malinis ang iyong asawa at malinis ang iyong lahi. Good luck na lang sa pamilya mo at good luck na lang sa iyo. At ginagamit mo pa ang pangalan ng Diyos. Mabuhay po kayo hanggang gusto ninyo. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Annie Jo, kay Norma Garcia, Mary Natividad Blinden, Gay at Chena, at kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At tayo naman po ay magtiis po tayo. Kailangan po natin magtiis-tiis. Tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Magtiis lang po tayo at meron naman pong pag-asa at muli pong ang ating bansa ay makakabangon. At ito pong mga nagpakasama at nagpakahayok sa pera ng taong bayan ay may katapusan din po ang mga taong yan. Tiis-tiis lang po tayo. Muli po, paalam, bye-bye.